gusto ko habang nakapikit ka, isipin mo yung mga bagay na pinagpe-pray mo, yung pamilya mo, yung mga gulo na gusto mong maayos, yung campus mo na gusto mong masave, yung marriage mo na para bang gusto mo nang bitawan, gusto mong pumikit ka at makita mo na bumaba ang liwanag ng Diyos sa area ng buhay mo na yun. Amen po ba? Let's lift up our hands to heaven and we sing the darkest night. Gusto ko po marinig ang inyong mga tinig. Sing it out. The darkest night. Sing out. Minsan tayo pinakamalakas. Sing it out. The darkest night. Sing it out. Declare it with conviction, with faith. Let hope arise. Death is overcome. For you already won. God will revive. Come awaken your people, Lord. Come awaken your people. Come awaken the city. Oh God, revive. Pour it out. Pour it out. Every stronghold will not fall. I hear the chains through the blood. Oh God, revive. Pour it out. Pour it out. Palakpakan natin ang Panginoon. Palakpakan natin si Yahweh. Palakpakan natin ang Diyos ng revival. Ang Diyos ng apoy. Ang Diyos ng buhay na may purpose. Salamat, Panginoon. Isang malakas na palakpak sa Lord. Come on, come on, come on, come on. Thank you, Jesus. And this time, bago po kayo umupo, alam ko na busog kayo, baka nang inigdib niyo. Sabihin niyo, yung fire na to, ipoprotect na to. Gusto natin i-acknowledge ang ating guest speaker. Walang iba, ang lingkod ng Panginoon, Rev. Jamie sa Tiaguan 1. Pwede mo ba kayong tumayo? Dito sa harap. Alam mo, talagang yung DNA ng life giver talaga rin. Na-catch ko yan. Mula yun. Alam niyo po ba, nung mabilis lang to, kasi alam ko, may free meal tayo tonight ha, nilutuan namin kayo. Sino gusto kumain? Alam niyo ba nung youth ako, hindi ko na maalala kung saan ko nalaman yung church nila rin. Pero kahit hindi ako marunong mag-commute, kaya ako commute. Nagpupunta ako sa kanila just because I can feel the presence of God is there. And now nakakatuwa kasi, di ba, we have Reverend Jamie as our guest speaker. Lahat ng minister, lahat ng napalakas. Can you give the best clap offering to the Lord? Come on, you can do better than that. Nakita kita, sabi mo kayo na Lord. Now bless tayo lahat. That's my Rev. In behalf of the board leaders of Grace Evangelical Church and the entirety of our family, this is a certificate of honor and appreciation in recognition of our guest of honor for faithfully serving the body of Christ and delivering an inspiring and spirit-led message as minister of the word during our 75th anniversary celebration held on May 3 at Caloocan City Hall. Rev, we love you! Rev, we love you! We love you, Rev. Maraming salamat po. Pwede po ba namin tawagan yung board? Tara po, pick tayo with Rev Baby. Asan si Rev? With Rev Jamie. Let's go po. Thank you. Mabilis na Snapchat lang. Thank you, Father God. Hallelujah!
Thank you, Lord. Okay, wala na po bang naiwan? Daddy, Daddy, go ahead. Okay. Wala. Okay, Rem, gusto kasi namin ma-commemorate tong moment na to. Alam niyo ba, busy tong taong to. Pero talagang sabi ko, mag-preach ka! Thank you, Lord. Kompleto na po. Okay, 1, 2, 3, smile. Yay! Salamat po! Thank you, Jesus! Thank you, Father God. Hallelujah! Pwede na po tayo umupo. Thank you, Jesus! Thank you, Jesus! Grabe ang presence ni Lord! Grabe! Malakas na palakpakan para sa Panginoon! Grabe! Grabe yung preaching. And talagang na-bless tayo. Na-bless ka ba, Ate Sarah? Sobra! Grabe, alam na-bless mo ako. habang nakikinig ako, kinikilabutan talaga ako. Yes, and talagang sino dito naramdaman ang presence ng Lord taas ang kamay? Taas kamay, sumalakpak! Yeah, ang ating prayer, dalhin natin itong pag-uwi. Hindi lang dito sa City Hall, pero ating pag-uwi. Yung naramdaman natin presence ng Lord. Totoo, hindi lang dapat natatapos ang presensya ng Panginoon dito sa lugar na to, kundi pati dali natin sa ating mga tahanan at i-share sa iba. Speaking of di natatapos, di pa tayo tapos sa atin. Dahil this time, maririnig po natin ang mga different testimonies of different people in front of our stage. Pero bago po yun, magkakaroon po muna tayo ng offering. Yes, syempre doon tayo dadako sa pinaka-espesyal na minuto, di ba? Dito sa ating programa, hindi lang kasi dapat tayo, Adam, ang laging nakakakuha o Yes. nakakatanggap ng biyaya ng Panginoon. So meron pong mga iikot, tama po ba? Yes, meron po iikot. tayong iikot. Yes. And Ayan, so God has truly blessed each and every one of us. And giving is our way of honoring Him. With that, may we call on Sister Roesa and Brother Chet to lead us in our tithes and offering. Hello, good evening. Talagang nakaka-inspire talaga yung message. No? Hanggang ngayon, kinikilabutan pa ako. As a part of our celebration na gagawin tayo sa offering, bibigay ko lang yung sa Hosea chapter 10 verse 12 says, "Magasig kayo ng katuwiran at mag-aani kayo ng tapat na pag-ibig. Bungkalin ninyo muli ang napabayaang lupa sapagkat panahon na upang hanapin natin si Yahweh. Lalapit siya sa inyo at paulanan kayo ng pagpapala." At pinapakita rito sa verse na to na bago dumating ang ulan ng Diyos, ay may pagtatanim muna na mangyayari at pagbubungkal ng lupa. So hindi lang pala pagtatanim ang mahalaga. Tinitignan din ng Diyos ang kalidad ng lupa. May tulad natin to sa ating pagbibigay. Sa tuwing tayo ay nagbibigay, lalo na sa gawain ng Panginoon, tayo ay nagtatanim para sa kanyang kaharian. Pero hindi lang binhi ang mahalaga, kundi pati puso na nagagaling. Amen. Dahil higit sa halaga ng binibigay natin, tinitingnan ng Diyos kung kamusta ang puso natin. Pwedeng bukas ang palad mo, pero sarado ang puso mo. Dahil sa unforgiveness, offenses, sa pride o sakit. Pwedeng nagbibigay ka, pero sarado ang isip mo. Dahil sa poverty mindset, na magbibigay pa ba ako, kulang na nga. Allowance ko na lang ito kung dahilig ibibigay ko pa ba. O kaya naman, emotionally distant ka na sa Lord dahil sa discouragement at sa mga unanswered prayers. Kaya napakahalaga na sabihin ng lupa bago magtanim. Dahil kahit maganda ang bendi, matigas ang lupa, hindi ito makuha. Parang susunod natin. So let us check our hearts. Are we giving by faith or out of routine? Before
break the ground of our hearts. Tanggalin ang katikasan, balik kaisipan, bigyan tayo ng pusong marunong magpahal. Let us live by faith, believing that God is our good Father who takes care of us. Sabi ng verse, bungkalin ninyo muli ang napabayaang lupa at paulanan kayo ng pagpapala. May utos na magbungkal, pero may pangako na ulan. Tayo ang magtatanim, pero hindi tayo ang magpapaulan. Only God can send the rain. The rain of breakthrough, revival, and blessing. Kaya habang tayo nagbibigay today with the right heart, maniwala tayo. God is able and willing to send the rain in our lives, sa families, sa career, business, at mga panalangin natin. Because only God can bring the harvest that our own efforts cannot produce. Kaya ang tanong, are you excited to give, church? Hindi nga ka-excited magbigay. Ulitin ko, are you excited to give, church? Yung pinakamalakas na amen. Kaya naman, everyone, it's giving time. Ayan, while we are giving, ngayon naman po ay, eto na nga. Eto na yung binabanggit ko talaga kanina. Yes, ayan na nga. Eto na yun. Okay, so this time, let us welcome the 3 different families po na makakasama natin ngayong gabi. Sila po ay magbibigay sa atin ng testimony. Ay babahagi po nila ang kwento ng kanilang buhay. Yes, I'm very, very excited na marinig niyo rin po ang testimony nila. So, wag na po natin patagalin. Let's call on. Let's welcome Dean and Marvin, April and Archie, and Sarah and Carl for family testimony. Magandang gabi po sa lahat. Happy 75th Anniversary Grace Evangelical Church. So ako nga po pala si Richard Dean. So I serve as teacher po sa ating Sunday school sa GEC. And asawa ko po si Marvin, our drummer po, Grace Evangelical Church. So we would just like to share po yung aming testimony as a family. So our story po as a family actually started long ago. Before we met. So my husband, as I mentioned earlier, grew up po in this church since high school po. Dito na talaga siya hinubog ni Lord. Then we met noong 4th year college. And you know po, one of the first thing that he did was bring me in this church, Grace Evangelical Church. So this church became my home church too. After I graduated, I became a teacher po nung may school pa. So before po, may school itong Grace Evangelical Church and the name is Grace Christian Academy. And I became a teacher for our kinder, prep, and nursery students. So, as you can see, this place po really shaped us. But, you know po, in 2014, we stopped going to church. Kasi po, nakagawa kami ng kasalanan na alam ng lahat na hindi talaga po ito pleasing sa mata ni Lord. Ayun po, I got pregnant outside of marriage. So pinili po namin hindi magsimba.
pinili namin na hindi na mag-serve. Alam niyo po kung bakit? Kasi nahihiya po kami. Dahil sa mga nagawa namin. But indeed, pag nagkasala tayo, kahit na alam natin na tapat yung Diyos sa atin, tayo pa din yung pumipili na lumayo, tumigil na lang sa pagsaserve. Huwag nang magpakita sa mga taong naniniwala sa atin. So, we left our home church. We left yung pinakamamahal naming home church because of shame. Then, after that, of course, nasa puso namin si Lord eh. Naghanap kami ng mapupuntahan. We became church hoppers. Lumipat-lipat, pero takot kami sa commitments. Takot kaming ma-involve. Takot kaming ma-attach sa mga taong nakakasalamuhan namin sa bawat simbahan. Hanggang sa nawala ng halaga sa amin yung relasyon namin sa Lord. Kasi hindi namin mahanap kung saan talaga kami dapat. So namuhay kami, pinili namin mamuhay ng malayo sa simbahan, malayo sa Diyos. But even when we were running, God never stopped being faithful. He kept protecting us, providing for us, and gently calling us back. Hindi siya napagod sa amin. Hindi siya sumuko. Dumating kami sa point na sobrang down, sobrang dark, and depressed. At na-realize namin na hindi na pala namin kaya nawala ang Diyos sa buhay namin. Lalo na nga pang nakikita namin na lumalaki na yung mga anak namin. In the middle of our darkest season, inabot kami ng Diyos sa pamamagitan ng isang taong ginamit niya para pagtiyagaan kami ng lingkod. Thank you, Arlo. And when we finally returned to God through Jesus, winelcome kami ng Diyos na para bang hindi kami nawala. At para bang hindi kami tumalikod. It felt like everything fell back into place. Our hearts, our direction, our sense of belonging. Parang sinabi ni Lord, welcome home, anak. Now, we're serving God together as family because God has been so good to us. Serving God became part of who we are. Sa bahay, sa church, at sa simpleng bagay. At sa mga pagkakataong tinatawag niya kami, we're grateful that He gave our family a place in this church community. And as we celebrate 75 years of God's faithfulness in this church, we're excited to be part of the next chapters that He will write in this church. So before we end, we just want to pray na, Lord, maraming salamat po sa lahat. Maraming salamat po sa faithfulness po sa family namin. Maraming salamat po sa lahat ng members ng Grace Evangelical Church na winelcome kami. Kay Pastora Kao, kay La Chaire, kay La Ate Shop, sa lahat, kay Mami Wally, kay La Poyeng, salamat Lord. Maraming salamat sa buhay nila, Panginoon. Thankful kami, Panginoon, sa lahat, Lord God, sa pag-welcome sa amin. And now, nandito kami sa harap, Panginoon, ng lahat, kasama na celebrate the 75th anniversary ng Grace Evangelical Church. So, we are really thankful sa Diyos po lahat ng papuri. Good evening sa inyong lahat. Kami nga po pala ang Magaran family na nasa din po na mag-share. So, simulan. As a couple po, matagal na po kami nag-feedback days pala. Pero noon, hindi ko masasabi na si Lord ang tunay na naghahari sa buhay namin. Kahit by label ay Christian kami, marami kaming naging matinding pagsubok sa buhay.
As a consequence ng pagtitiwala sa sarili, mga selfish ambitions at pagtalikod sa Diyos. Akala namin kaya namin mamuhay ng kami lang at option lang si Lord sa buhay namin. Malayo sa Kanya kapag successful at tatakbo lang sa Kanya kapag lugmok na. Kahit pinagtutunan namin, makapilit ang ginhawa sa buhay. Nawalan na pala kami ng Diyos, ng relasyon sa Diyos. Naranasan naming mamuhay sa maling pamamaraan tulad ng pagpasok sa network industry na nagresulta sa pagkaranas ng saglit kong pagkakaroon. Napakalalim na betrayal at malaking gulo sa pamilya. Sa aming business journey, naranasan din namin makonekta sa mga maling tao na nagdulot sa akin ng drug addiction. Nakadulot ng malaki yung nangyari yun sa mahal kong asawa at sa mga anak ko. Dahil sa maling desisyon, nagresulta ito sa matinding pagsubok sa buhay ng isang malaking kaso ang aking kinaharap. Dahil sa paglabas namin sa plano ng Diyos, dumating kami sa point na maghihiwalay na sa sobrang tindi ng pagsubok. At naisip ko na kahit mamatay ako, ay wala na rin naman mawawala sa akin. Sobrang lugmok at matinding financial distress, kaya naisip namin bumalik na lang sa naipundar naming bahay. Laking gulat namin na ang pinaghirapan naming bahay for 5 years ay basta-basta na lang ibinenta at hindi namin alam. Wala pa sa atin, wala na rin pala kaming matutuluyan na wala na yung lahat ng pinanghawakan namin. Ang mga inaakala naming malalaking blessing at breakthrough ay naging kadahilanan ng aming pagkabulag sa pride at self-reliance. Para hindi namin makita ang liwanag at plano ng Diyos sa aming pamilya. Sa gitna ng paguluhan, galit, kawalan ng pag-asa, at emotional, mental breakdown, nakita ko na lang ang aking sarili sa gitna ng dilim. Hindi ko na malaya, umiiyak na pala ako sa Diyos. Sa aking pagsigaw at pag-iyak, nagulat ako. Niyakap ako bigla ng bunso kong anak. At sa pagyakap, naramdaman ko ang pagyakap ni Holy Spirit. Bumuhos ang lahat sa presensya ng Diyos. Nagrepent, humingi ng tawad sa pagkabulag sa material ng mga bagay. Binaba ko ang aking sarili sa harap ng Diyos. Tinanggap ang pagkakamali at surrender, fully surrender, muli sa Kanya ang aking buhay. Ang sagot sa akin ni Lord, kung ang ibang tao nakuha mong papasukin sa buhay mo at ginulo lamang mo ito, subukan mo akong papasukin sa buhay mo at akong mag-aayos ito. Simula kami bumalik sa Lord. At this time, mayroon ng tunay na surrender at commitment na sumunod sa Kanya. Dahil sa Diyos, kahit ang lamat ng aming marriage ay nagkaroon ng total restoration at healing mula sa Panginoon. Ang lahat ng suffering at betrayal ay pinawi ng pagyakap at pag-ibig ng Diyos. Dahil sa forgiveness na naranasan namin kay Lord, natutunan din namin magpatawad at mahalahaya sa bitterness at pain. Na-realize namin na bawat desisyon naming mag-asawa ay dapat na i-surrender sa kalooban niya dahil hindi lahat ng mukhang blessing ay galing sa Kanya. Minsan, alok ito ng kaaway para bulagin tayo. Lord, sa binigay mo pong freedom sa amin, dahil sa pag-ibig mo, na-restore ang unconditional love sa aming marriage. Dahil sa biyaya mo, inalis mo kami sa gulo at ngayon ay masaya kaming mag-asawa na nagpapadisciple at nagpapalalim sa iyo.
Nakakatuwang makita na magkakasama kami buong pamilya na nagsiserve sa iba-ibang areas ng ministry. Dahil sa iyo, Lord, may kakaibang kapayapaan at kaliwanagan na sa buhay. Kapag pala malayo sa Lord ay walang peace at contentment sa buhay. Ang tunay na kayamanan namin ay ang presensya mo at ang mapaglingkuran ka. Sa Lord lahat ng papuri. Amen. Sa Lord lahat ng papuri. Kamusta po? Good evening po sa inyong lahat. So, ito ang aming family testimony. Kami po ang Villar family. Year 2013 po, nung youth pa po kami, nakilala ko po si Carl na nagsaserve na siya sa GEC. At dinali niya rin ako sa GEC dahil ang bilin sa kanya ng lola ko, ilapit ulit ako sa Panginoon. Dahil bata pa lang ako, dinadala na ako ng lola ko sa mga Christian church. We serve God together po. Si Carl sa music at ako naman po sa dance. Pero nung timba, I realize po na pwede palang mag-serve sa Lord sa panlabas pero mamuhay pa rin sa kasalanan. Ang malaking pagkakamali po namin dalawa is hindi namin po hinonor si Lord sa aming relasyon. Nag-live-in po kami at maaga akong nabuntis outside of marriage. Nakakalungkot isipin na nasira po namin ang tiwala ng aming pastor na si Pastor Roel. Dati, nagtuluyan kaming nawala sa ministry na binigay niya sa amin noon. Dahil sa hiya na baka ma-judge po kami, nagdesisyon kami na umalis na lang sa church. Doon po namin naranasan ang hirap ng buhay nang dahil sa maling desisyon. Napakahirap malayo sa home church na nag-guide sa'yo at alam mo mismo na mali ang desisyon mo na lumayo sa Diyos. Kahit masaya naman kami kasama ang dalawa naming anak, alam namin deep inside na may kulang pa rin at may something missing sa buhay namin. Sinubukan namin hanapin sa pamamagitan ng pagpapalipat-lipat ng simbahan. Dumating pa sa point na sumamba kami sa mga Diyos-Diyosan, daladala namin yung mga anak namin. Dumating ako sa punto na ayoko na sumubok sa iba-ibang simbahan dahil parang wala namang nangyayari. Wala namang pagbabago sa buhay. Hindi ko mahanap yung hinahanap ko. Instead, away pa sa pamilya, away mag-asawa, sunod-sunod na nawalan ng mga mahal sa buhay. Naranasan pa ma-demolish yung bahay ng mga binan ko. Dumating ako sa point na napatanong ako sa Diyos. Sabi ko, Lord, bakit naman ganito? Nag-serve ako sa iyo ng kabataan ko. Ito po ba yung kabayaran ng paglilingkod ko sa iyo noon? Pero syempre, deep inside, alam ko yung sarili kong pagkakasala ang dahilan niya. Dahil ngayon nakita at na-realize ko na kahit na malayo kami sa Diyos, inabot niya ba din kami? Kahit sa gitna ng paglayo sa Diyos, nakita ko na hindi siya tumigil sa pag-abot sa amin. Si Pastor Roel, palagi pa rin niya kami pinupuntahan. Kaya nakakalungkot na umuwi na siya sa Diyos at hindi niya nakita yung magbabalik namin si GEC. Ngunit nagbago ang lahat nang nagkaroon kami ng pangatlo naming anak, yung babae naming anak. Doon namin naranasan maging responsable, matakot sa hinaharap, at mangailangan ng mga bagay na hindi kayang ibigay ng mundo. Sa gitna ng pag-aalala, naramdaman ko ang pagtawag ng Panginoon. Mahina siya pero malinaw. Sabi niya sa akin, anak, bumalik ka na. Kaya kahit nahiya, pinili kong makinig sa pangungusap ng Diyos. Hindi dahil perfecto ako, kundi dahil kailangan ko siya. Para sa pamilya ko at para sa bagong buhay na ibinigay niya sa akin. Sa pagbabalik ko ito, naunawaan ko na kahit gaano ako lumayo noon, hindi kailanman nagsara ang Diyos ng pintuan. Naghintay siya at tinanggap niya ako ng buong pagmamahal. Alam kong hindi ko ito magagawa na sa sarili ko lang. Alam kong mayroong lumuhod at ipinanalangin ang pangalan namin sa mga pamilya ko. Kaya naman walang hanggan na pagsasalamat ko sa tinuturing kong pangalawang tahanan at ang GEC. Ngayon, sa biyaya ng Lord, naranasan namin ang tunay na transformation. Ni-restore kami ni Lord kung paano kami nagsimula. At ngayon, kasama namin yung mga anak namin. Buong pamilya kami active sa ministry.
restored marriage, restored family, restored ministry. Lord, alam kong ang dami kong pagkukulang sa'yo, ang dami naming kasalanan sa'yo. Pero kung di kami bumalik sa tahanan mo at kung hindi kami nagsumiksik sa presensya mo, hindi namin masasabi masarap at masaya at mahalin ang katulad mo. Ang pagising sa araw-araw, pagkain sa habang, pag-ingat tuwing papasok at pag-uwi sa bahay, may bahay na masisilungan araw-araw, ay blessings mo para sa aming pamilya. Lord, panatilihin mong malinis ang puso namin. Ilid mo kami sa tamang daan dahil kung hindi dahil sa iyo, Lord, hindi namin mararating ang mga narating namin ngayon. May takot pa rin kami kung wala ang paggabay mo, Lord. At higit sa lahat, Lord, kung hindi dahil sa iyo, sa pagbabago mo sa amin, hindi ko makikita ang pamilya ko na nagsaserve sa iyo at buong GEC na nagmamahal sa iyo, Lord. Kaya kung meron man pong nakikinig sa inyo ngayon na may kagaya namin sitwasyon, huwag po kayong mawala ng pag-asa. Maghihintay lang ang Diyos para yakapin kayo ng buong buo. Kung ginawa niyo po yun sa pamilya namin, naniniwala po ako na kaya-kaya niya rin pong gawin dito sa inyo. At ngayon, kasama na namin ang aming mga pamilya na nagsaserve ulit kay Lord. Happy 75th anniversary! Hallelujah! Let's give the Lord the best clap offering He deserves in this place. Alam ko na kayo na kumain. Tama ba? Before we go to our closing break, minsan kung i-bless ng gagawin. Soundcheck. Thank you, Jesus. Lord. Thank you, Jesus. Ayan. Meron po kaming ginawa dito. I-flash po namin sa screen. And habang pinapakita ko po to, iikot na po sila para ipamigay po ito. Ayan. We made something for you guys. At ito po ang tinatawag na gospel bracelet. Yes! Gospel bracelet. Sa gospel bracelet po na ito po ay walang kakayanang magbago ng buhay, ha? Yung mensahe po na dala-dala nito ang merong kapangyarihan na magbago ng buhay. So as we go around, ayan, tanggapin po sana ninyo ang aming small token of appreciation kasi nakaka-bless na sinamahan niyo po kami para mag-celebrate ng aming anibersaryo. So as you guys receive the gospel bracelet, you will see 3 colors. The first color is green, the second is black, the third is red, the fourth is white, and the last one is blue. So napakaganda po ito